Hello mga langga, kamusta? Kamusta kayong lahat? And sobrang tagal na din na hindi ako nakapag-voice over and medyo nawawalan ng oras para gumawa ng video. Pero ngayon, sinipag ako kasi wala kaming pasok dahil nga sa bagyong Nando. And ito, naisip ko na ipakita sa inyo yung aking a day in my life. Diba? May pa ganun-ganun ba? So, naisipan ko linisin tong pinto na to, yung sliding door na madalang lang naman namin dinadaanan kasi nagko-connect ito mula sa kwarto namin papunta sa kusina namin. Alam niyo yun mga langga, sobrang dami ng ginagawa. As in, hindi ko na talaga nalilinis yan. And wala namang ibang maglilinis kundi ako lang kasi si Kuya Rick, yung mister ko, ay hindi na talaga na maasikaso yan dahil marami kaming ginagawa din dito sa bahay. Mga alaga naming mga pusa at aso. And nakakalimutang linisin yung mga nakatago kagaya ng pinto dahil madalang lang naman namin dinadaanan. So yun na nga, kapag nasimulan mo nang maglinis sa isa, parang tuloy-tuloy na halos lahat ay kailangan mo na ding linisin. So nadamay na lahat dyan. Una, sinimulan ko muna dito sa sliding door na sobrang dumi na hindi ko mabilang kung ilang buwan na hindi nalinis yan. Dahil sobrang busy. Maraming ginagawa and minsan gusto mo maglinis kapag Sabado at Linggo pero mas pipiliin mo na lang na magpahinga kasi pagka Monday may pasok na naman. Ganon. Kaya lagi siyang nakakalimutang linisin and buti na lang hindi ko alam kung masaya ba ako dahil walang kaming pasok, dahil may bagyo, pero parang pinapasalamatan ko siya dahil dito, dahil sa kanya, dahil sa bagyo ay, ayan, nakapaglinis tuloy ako. Ayan, so, nilinis ko na yung sliding door and naisipan ko din na palitan na lang siya ng kortina. May kortina dyan dati and tinanggal ko na and ngayon ay papalitan ko. Naisip ko na manipis na kortina na lang muna yung ilalagay ko kasi nga laging umuulan, laging bumabagyo, tapos ang hirap-hirap maglinis kung makakapal na kortina yung ilalagay ko. And maliban doon, nakatapat talaga dyan yung higaan namin, kaya ayoko ding mabigat na kortina kasi baka mamaya ang sarap ng tulog namin tapos bigla siyang nalaglag at tatamaan kami, 'di ba? And isa pa, dahil nga laging bumabagyo ay malakas yung hangin. Kaya yun din yung isa sa iniisip ko. Yan. Ewan ko mga langga kung makaka-relate kayo. Ang hirap-hirap yung nagtatrabaho ka tapos ikaw din yung maglilinis ng bahay. Kasi wala naman hindi namin kaya yung kumuha ng katulong. Wala kaming pambayad, di ba? Kaya madalas talaga pipiliin mo lang yung gusto mong linisin. Kaya ang madalas na nangyayari mga langga kapag Sabado at Linggo, paglalaba lang talaga yung ginagawa ko. Kasi maliban sa paglalaba ay mamamlansya din ng uniform ko. Kasi kung maglilinis pa ako ng buong bahay, ang mangyayari nun ay sobrang pagod talaga ng katawan ko. Iba na talaga kapag nagkakaedad na yung hindi mo na kaya yung akuin lahat ng mga trabaho sa bahay o hindi mo na kayang gawin lahat ng trabaho sa bahay. So, iniingatan ko din yung katawan ko kasi nga medyo nagkakaedad na tayo. And kapag sobrang napagod ako, grabe, mula nung na-opera ako, hindi ko na talaga kayang magtrabaho ng tuloy-tuloy. So, kailangan talaga may time yung katawan na kailangan natin talaga yung katawan natin ay magkaroon ng oras para magpahinga, mag-relax. Kasi para din naman yun sa atin, para hindi mabugbog yung katawan natin. Yung nagtatrabaho ka na nga buong linggo and then Sabado at Linggo wala ka pang pahinga. So dito nadamay na rin mga langga yung aking working. Ito yung working area ko or dyan ako gumagawa ng aking mga mga reports, mga ganyan, mga school works ko. So ayan na, pinapasok ko na po yung foam dyan na galing sa kabilang kwarto and nung sinilip ko si Kuya Rick, naglilinis din pala siya sa labas ng bahay. Sinabayan na rin niya yung malakas ng ulan at binrush na niya lahat ng mga, siguro ewan ko yung mga dati pang bumaha dyan, yung binrush na rin niya yung mga maitim na mga lumot. Yung mga lumot na nakadikit sa wall ay binrush na rin niya.
So, bali dito mga langga, pinagsama ko yung dalawang, hindi kasi kami nagbe-bed ni Kuya Rick, wala kaming kama kasi meron kami dati and nasisikipan ako. So, inakyat namin yun sa attic. Yan, so pinagsama ko yung dalawang bed and dyan, hindi ko muna pinalitan yung bedsheet. So, bali yan, mga lumang bedsheet yan at lumang pundan na ginagamit ko. Mas gusto kong gamitin yan kasi hindi siya maano sa buhok. Ewan ko, yan yung gusto kong punda. So, bali, 3 days pa lang yan and binalik ko lang ulit kasi ang hirap maglaba. At maliban pa dun, katabi ko yung mga pusang natutulog kaya yan na muna yung gagamitin ko. Dahil alam mo yun mga langga, ikaw lang din yung naglalaba kaya tinitipid mo yung mga ginagamit mo. Dahil maliban sa mahirap maglaba, mahirap din magpatuyo dahil laging ang umuulan lalo na dito sa lugar namin. So ayan mga langga, nakikita ko yung itsura ko habang nag-i-edit ako, yung parang pagod na ako pero kakonti pa lang yung ginawa ko. So ganyan yung nangyayari sa akin mula nung na-opera ako, yung hindi ako pwedeng mapagod. Kaya minsan mas gusto ko pang nagpapahinga na lang kaysa mapagod ako dahil as in sobrang sakit ng likod ko kapag nasobrahan talaga ako sa pagod. Ayan, naaminin ko na talaga matanda na talaga ako. Iba na pala talaga. Yung ayaw mo pang tanggapin na matanda ka na pero yung katawan mo, yun na yung pinapakita. Hindi na niya kaya yung pagod, hindi na niya kaya yung matagalang trabaho. Kaya gustuin mo man talagang hindi na kaya, mas masarap na lang yung magpapahinga, hihiga-higa. Wala lang talaga akong choice dahil talagang nadudumihan na talaga ako sa kwarto namin. At kailangan na talagang linisin. So, ayan na, natapos ko na din. Yan, ibalik ko na yung bedsheet. Yan, hindi pa sila terno ng kortina, pero hayaan mo na. Okay na sa akin yun. So, lilipat naman ako sa kabilang kwarto. Ito yung dating kwarto ng anak ko. Nilagay ko muna dito yung maliit naming set. Kasi, kinakalmot ng pusa. So, dyan ko muna siya nilagay. Dahil hindi ko pa siya napagawaan ng takip. So, tinakpan ko muna ng yan, kung ano-ano mga tela para lang hindi maalikabukan. So, itong kwarto na to ay dating kwarto ng anak ko pero meron na siyang kwarto ngayon sa attic. Kaya, bali ito ay bakanting kwarto. Halimbawa, may bisita kami, pwede dyan sila matulog or kung may makikitulog, yan, pwedeng gamitin yan. Kapag gusto namin mag-aircon ng mister ko, pupunta kami dyan kasi naka-aircon tong kwarto na to eh. So, plano ko magpahinga ng konti dyan mga langga and lumabas ako at nakita ko si Kuya Rick. As in, seryoso siya sa paglilinis niya. Baho pa naman. Ayan ang magandang brush pa. Binili mo yan? Saan mo binili? Yan ang magandang brush dyan. Kaya nga. Yan dapat yung i-brush ko dun. Peramin mo ako nyan, no? Dun sa labas ng room ko. Pa-brush ko. Duday! Pilya! Uno! Cream! Init. Ay, nakakabayo. Tulong ko muna siya, Cars. So, ayan nga mga langga, nalibang ako sa paglilinis and nakalimutan kong tingnan yung oras na pala para mananghalian. Since super busy si Kuya Rick sa paglilinis sa labas, kahit mabaho ako na yung nagpakain kay Caro. So, ito yung pamangkin ni Kuya Rick na aksidente. Ayan, kailangan niyang pakainin. Ayan, so, lunch muna siya and pagkatapos niyan ay kami rin pala ay nag-lunch dyan ni Kuya Rick. Dahil kapag pala nalilibang ka sa paglilinis, hindi mo na nakikita yung oras na pala at kailangan na kumain. Kasi pati pagkain mo pag naglilinis ka ay parang nakakalimutan mo na din. So after namin kumain mga langga ay nagpahinga muna ako ng konti and
umakyat na ako sa attic and naisipan kong ito naman yung linisin ko. Since nasimulan ko ng maglinis ay tinuloy-tuloy ko na. Ito yung part ng attic na kung saan dito ko nilalagay parang mini bodega ganon. So dyan ko nilalagay yung dati naming higaan namin ni Kuya Rick. Tapos dyan ko din nilagay yung mga stuffed toy dahil nagko-collect ako ng mga stuffed toy. Ayan, so dyan ko sila nilalagay. And kapag may nanganganak akong pusa, mga langga, dyan ko siya pinipwesto para safe siya, pati yung mga anak niya. So itong lumang lagay ng TV namin ay hindi ko tinapon dahil sabi ko baka magamit pa. Dahil minsan dyan nakapwesto yung mga pusa. And inayos ko sila. Kasi dyan ko ipapatong mga langga yung induction cooker, tsaka yung air fryer. Kasi yung anak ko mga langga, panggabi siya. So minsan, para hindi na siya bumaba, dyan na lang siya nagluluto. Niluluto na namin yung mga ulam, tapos ang gagawin niya, iinitin na lang niya. Or pag gusto niya magluto, like noodles, yan, may lutuan na siya. So hindi niya kailangan bumaba. So ito namang dating higaan namin ni Kuya Rick, ay double deck yan mga langga. So yung isa niyan ay yan yung ginagamit ng pamangkin ni Kuya Rick, and yung isa yan inakyat ko. So nilagay ko lang dyan, baka mamaya may bisita kami, pwede rin nilang, nabubulol ako, pwede rin nilang tulugan yan. So pansamantala dyan natutulog yung mga stuffed toy ko. Mahilig ako sa stuffed toy mga langga kasi nung bata ako hindi ko naranasang magkaroon ng mga ganyan. So mula nung ayan, nagtatrabaho na ako, nagsimula ako mag-collect, and dumami sila ng dumami. Yung iba nakasako pa, kasi nung pinagawa namin yung attic, hindi ko pa naaayos. So ayan, magbabawas tayo ng alikabok, magwawalis tayo, kasi plano ko din lampasuhan ng konti yung sahig dyan. So ito yung CR ng anak ko, hindi na ako bumaba, dyan na ako nagbandaw ng basahan. Tamad na rin akong kumuha ng map sa baba, kaya ayan, basahan na lang gagamitin kong panguskus din sa lumang linoleum na yan. Hinayos ko na rin mga langga yung mga stuffed toy para maganda silang tingnan. Yan. O, diba? Kahit papano, nalinis ng konti lang. Ito yung lutuan ni Ate Nika. Pag madaling araw, magluluto siya. Nandun yung kwarto nila sa taas, silang dalawa ni Happy. Salamat sa pagsama sa akin habang naglilinis mga langga. Thank you so much for watching and see you on my next video. Babush!